pagtawag na talaga ng gutom nila. Bayatake talaga. Mapakahoy o semento man ang bahay ninyo. Grabe ang bangis po pala nila. Wala po ba silang kahinaan, Tay? Malas ang dala mo sa lahi namin. Malas ka noon. Malas ka pa rin hanggang ngayon. Juanito, tumakbo ka na. Hanapin mo ang tatay mo. Aling Amalia, kumapit ka sa akin. Bitaw na! Magiging maayos lang ako. Tumakbo ka na! Magandang araw sa inyo, mga kayanggaw. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay karanasan ko nung ako'y musmos pa lamang. Kung minsan, kung sino pang inakala mong may marangyang buhay, ay sila rin pala ang may pinakamapait na karanasan. Ako si Juanito at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Juanito! Tay! Ba't nahariyan ka lang pala? Akala ko ba pumasok ka sa eskwela ha? Naglalaro ka na naman pala ng sabong sa mga gagamba ha? Tay, wag po! Halika dito! Hoy! Huwag mo akong tatakbuhan! Pag ikaw naabutan ko, ipapakain ko yung mga alagang gagamba mo sa'yo! Lumapit ka dito! Tay, hindi na po ako ulit. Ay, sinabi na huwag ka lalayo eh! Sabi lumapit ka dito eh! Juanito! Huwag mo po papaluin, Tay. Alam mo bang tinitiis ko ang pagtatanim sa asyenda para lang may makain at mabawal ka sa eskwela? Pero hindi ka naman pala pumapasok! May katuwa lang naman po kasi, Tay eh. Ay talagang magiging katuwaan lang. Dahil titignan ko kung matutuwa ka ba sa gagawin ko sa mga gagamba mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yung adobo pag uwi natin sa bahay. Halika na nga rito! Huwag ka nang iwas ng iwas dyan. Mas pinapakulo mo yung dugo ko eh. Hoy, Juanito! Sinasabi ko talaga sa'yo. Tay! Ay! Nahulitin kita. Gusto mo talaga nasasaktan ka ha? Uy! Aray ko po! Tay! Sabi lang umuwi ka na eh. Opo, Tay! Uwi na po ako! Aray ko po, Tay! Kulit-kulit ng batang... Okay oh. Anong tinitignan-tignan niyo dyan? Gusto niyo di bang paluin ko kayo ha? Buwi na nga kayo sa mga bahay ninyo. At tiyak akong pinaghahanap din kayo ng mga magulang ninyo. Uwe! Titigas sa mga ulo ng mga kabataan ngayon eh. Hoy, gawa dito. Hindi pa tayo tapos ha? Magtutos tayo sa bahay mamaya. Madalas talaga akong mapalo ng tatay ko noon dahil sa katigasan ng ulo ko. Lalo na sa pagiging adik ko sa sabong ng gagamba. Kahit na madalas akong mapalo ni tatay ay hindi pa rin ako nadala. Sa pagkawili sa mga gagamba hanggang sa isang gabi ay nagkaroon ako ng karanasan na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Juanito. Tay. May sakit yung amo ko. Kaya hihilutin ko muna siya ha. Nakiusap kasi. Kung maaaring ngayong gabi ko siya hilutin. Para na rin daw mahibig ang tulog niya. Sige po. Naiintindihan ko po, Tay. Ay, naku, Juanito. Talaga. Palagi ko yung naririnig yung linya mong ganyan eh. Maasahan ko ba yan? Opo, Tay. Baka mamaya pagbalik ko dito, wala ka na naman sa bahay. Naroon ka na naman sa maisan, naghanap ng gagamba. Ay, hindi po ko alis, Tay. Promise po. Ipapromise ka pa nung isang gabi. Kung hindi ko nakasalubong na si Aling Amalia, nako, hindi ko malalaman na nasa maisan pala kayo ng mga kaibigan mo. So talaga, Juanito eh. Iniiputan mo lang ako sa ulo, anak eh. Kasi naman, Tay. Panahon kasi ngayon ng mga gagamba. At saka matatapang yung mga gagamba na galing sa maisan. Kasi mga marka espada yung sila eh. Marka espada? Kung espadahin kaya kita dyan. Tay naman na ayaw maniwala. Totoo nga kasing marka espada. At saka madali lang kayang manghuli sa gabi. Kasi tulog ang mga gagamba nun. Ibinibili naman kasi sa akin yun, Tay. 10 piso isa. Ay, naku, Alfonso. Alam mo bang kahit gagamba lang niyang pinagsasabong niyo sugal pa rin yan.
Sugal ang tawag sa kahit anong palaro na may pustahan. Hindi naman po ako nakikisali sa puste. Tay, nakikinood lang naman po ako. Eh yung pagliban mo sa klase para makanood lang ng sabong ng gagamba na yan. Akala mo ba may tutulong niya sa kinabukasan mo ha? Eh, kaya nga ako nagpapakahirap sa pagtatrabaho kina Doña Margarita bilang hardinero nila. Para matustusan yung pag-aaral mo para hindi ka magaya sa akin. Nag-aaral naman po ako ng mabuti, tay. Nakakasagot naman po ako sa mga pagsusulit sa eskwela. Tsaka minsan lang naman po ako nag-absent sa klase, tay. Nangatwiran ka pa talaga. Eh kung bigbosan kaya kita ulit dyan. Oh, teka tay naman eh. Huwag naman po. Ang sakit sa puwet kaya. Oh, madadala ka na ha. Hindi na magtatagal, baka hinihintay na ako ng amo ko doon sa asyenda. Ikaw talaga dito kung wala ka dito sa bahay pag-uwi ko mamaya ha. Naku ka talaga. Hindi po talaga ako alis ng bahay, tay. Mga anong oras kaya kayo makakauwi, tay? Siguro mga pasado 10:00 na ng gabi ang uwi ko. Eh pag ikaw wala sa bahay mamaya ha, pasensyahan na lang tayo at kakandado ko talaga yung pinto. Sa labas ka matutulog? Hindi po talaga ako alis ng bahay, tay. Promise po. Eh sige na, alis na ako. Sige po, tay. Yes! Nakaalis na si tatay. Nakakahanap pa ako ng maraming gagamba na marka espada sa maisan. Doon kinamang paing. Maya-maya, pag nakalayo na si tatay, alis na ako. Babalik ako bago pa mag-10 ng gabi. Hindi yon ang unang beses na pumupuslit ako sa tuwing aalis si tatay sa gabi. Pinapakiramdaman ko lang kung nakalayo na siya at kakaripas ako ng takbo papunta sa maisan ni Mang Paeng para maghanap ng marka espada na gagamba. Oh! Ito pa! Grabe, ang dami nito ah. Ano na kaya ang nasa loob ng posporo ko? Tignan ko nga. Ano ba yung aso na yan? Ang ingay naman. Ito na nga. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba yan? Ang dami namang yamog ng maisan ni Mang Paeng. Naku, ang lagkit-lagkit ko na mamaya pag uwi. 5, 6. Ito lahat? Wow! Ibebenta ko to bukas ng tig sa 10 piso. Grabe. Ilan kaya ang 7 times 10? Parang 60 yata yun ah. Ay, mali. Parang 70 o 80 yata. Ay, ano ba yan? Tignan ko na lang sa likod ng notebook ko yung multiplication table kung anong 7 times 10 mamaya pag uwi. Buti na lang talaga. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi. Swerte ako. Ano ba itong yamog na to? Aswang! Tay! Tulong, aswang! Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulong! Halos hindi ako magkandamayaw sa kakatakbo nang makita kong isang babaeng may mahahabang buhok na may malaking pakpak na nakadungaw sa akin. Ang inakala kong hamog mula sa mais na tumutulo sa ulo ko ay laway pala ng isang nilalang na batid kong aswang. Mas dumoble pa ang takot na naramdaman ko nang makasalubong kong matandang ulyanin sa baryo na sa gulo ng buhok niya ay nagmumukha na rin siyang aswang para sa akin. Oh, Wadito, ikaw pala yung nagsisisigaw. Ano nangyari sa'yo? Huwag ka lumapit sa akin! Aswang ka! Aswang! Nako, mabuti pa'y umuwi ka na lang, iho. At hinahanap ka na ng tatay mo. Tay Alfonso, tulong! Malito! Walang yaka, sinabi ko na nga bang umalis ka na naman ng bahay eh. Tay! Ano ka ba? Huwag mo akong matatay-tatay ha? Umuwi ka sa bahay. Doon tayo magtutos. Tay, may papakita po kong aswang, tay. Doon sa maisan may aswang. Ano? May aswang sa maisan, tay. Ang haba ng buhok, tsaka naglalaway siya. Tignan mo ang ulo ko, tayo, lagkit. Laway niya yan. Nakakatakot yung aswang. Walang yaka talaga. Naghahanap ka pa talaga ng idadahilan ha? Umuwi
Umuwi ka na! Kahit kailan talaga sakit sa ulo ang dala mo eh. Mapagabi man o araw. Wala ka talagang pinipiling panahon para pakuluin ang dugo ko. Umuwi ka na! At baka dito pa kita mapalo sa daan. Ano ba tayo? Nagsasabi po talaga ako ng totoo. May iswang po talaga. Aswang-aswang ka dyan. Abay sana talaga at magkatotoo ang sinabi mo na aaswangin ka kakahanap mo ng gagamba. Para magtinuwa ka namang bata ka. Magandang gabi, Alfonso. Abay, mainit na naman yata ang ulo mo. Ay, magandang gabi din ho sa inyo, Aling Amalia. Itong anak ko kasi ayaw talagang magtanda eh. Kay gabi-gabi na, nandun pa rin sa mga isa ni Paring Paeng. Naghahanap daw ng gagamba. Hayaan mo na. Bata pa kasi. Oh, sige. Mauna na ako at matutulog na rin ako sa kubo ko. Ikaw, Juanito. Wag ka na magpapagabi, ha? Dahil alam na niya ang lugar kung saan ka namamalagi. Sige ka. Madali ka na lang niyang masusundan yan. Tay, aswang! Uy, ano ba? Gumalang ka sa nakakatanda, Juanito, ha? Anong aswang ka dyan? Ay, pagpasensyaan niyo na po, Aling Amalia, itong anak ko, ha? Ay, nako. Huwag ka nang humingi ng paumanhin, Alfonso. Naiintindihan ko. Sige, mauna na ako at lumalalim na ang gabi. Sige po, Aling Amalia. Magandang gabi na lang ho sa inyo. Sige mauna na ako. Ingat kayo sa daan ninyo pa uwi. Hoy, talagang bata ka, ha? Malilintikan ka talaga sa akin pag uwi natin sa bahay. Tay, totoo po talaga may nakita akong aswang doon sa maisa ni Mang Paeng. Totoo po yun. Ako pa talaga niloloko mo eh. Alam ko namang nanguha ka lang ng gagamba doon. Ano gusto mo? Ipalanok ko yung buong posporo sa'yo, ha? Tay! Tama na po, tay. Ang sakit po ang tagiliran ko. Tatay lang ka ba, ha? Umuwi na tayo. Teka na, paano yung braso mo? Bakit may kalmot naman yan? Kasi po... Ano? Kasi hinabol ka na naman ang aso ni Mang Paeng. Dahil sa kakalat kwatsa magpaganap ng marka-espadang gagamba na yan. Alam mo sa susunod na magpunta ka pa sa maisa. Huwag ka nang uuwi, ha? Doon ka na tumira. Magsabi ka lang at hihatid ko sa maisa ng mga damit mo. Hindi na po mauulit, tay. Promise. Hindi na po ako pupunta sa maisan. Abay talagang hindi ka na makakapunta doon. Dahil tutulungan mo na ako sa mga gawaing asyenda. Dahil nagkakasakit na ang Doña Margarita. At kailangan ko ng katuwang sa panggagamot sa kanya. Kahit nakauwi na kami sa bahay ni tatay, ay nasa isipan ko pa rin ang sinabi ni Aling Amalia. Para kasi sa akin, parang kilala niyang nakasagupa akong aswang sa maisan. Si tatay naman ay ayaw maniwala dahil nga sa ilang beses na rin akong nagsinungaling sa kanya. Tay? Ano yun? Ay, naku, Juanito, matulog ka na nga. Maga pa yung pasok mo bukas eh. Tay, ano po kasi yung sagot sa 10 times 7? Ano ba yan? Bukas mo na lang tanongin si tatay na kantok na ako eh. Matulog ka na kasi. Tay. Ano ba yun? Yun pong ibig sabihin ni Aling Amalia sa sinabi niya kanina. Yung alin? Sabi niya kasi, huwag na akong pumunta ulit sa maisan. Kasi baka masundan daw ako ng kung ano dahil may nakakaalam na daw. Na doon ako pumupunta lagi. Teka, sinabi niya yun? Wala naman ako maalala. Baka si Mang Paeng ang ibig niya sabihin. Po ba? Tay. Ano na naman? Ikaw, Juanito, tanong ka ng tanong. O siya, huling tanong mo na yan, ha? Totoo po ba yung mga aswang? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kasi po yung nakita ko po sa maisan kanina. Aswang po talaga yun eh. Ano ba? Malabong magkaroon ng aswang dito, Juanito. Baka naman guni-guni mo lang yung aswang na sinasabi mo. Dahil sa sobrang adik mo sa mga gagamba. Pero totoo po ba talaga yung mga aswang, tay? Dati, laganap sila sa lugar na pareho sa atin. Sa mga probinsya. Para po ngayon? Ngayon, malabo ng mga aswang pa dito. Marami ng streetlights kaya may hirapan na silang magtago.
Kaya nagpakalayo-layo na sila. Kadalasan nasa liblib na lugar sila nakatira. Doon sa mga panahong ito, malayo sa kabiasnan. Pero may aswang po talaga. Ano ba yan, pinagpipilitan mo na naman yung guni-guni mo eh. Matulog ka na nga lang. At huwag ka nang babalik sa maisa ni Mampayeng ha. Baka mamaya mapagkamalang ka pang magnanakaw dun eh. Matalim pa naman ang itak nun, sige ka. Oo na po. Pero tay, huling tanong ko na po ito, promise. Ano yun? 10 times 7 po. Ay naku naman, hindi mo ba alam? Nag-aaral ka di ba? Siguro hindi ka nakikinig sa mga tinuturo ng guru mo, no? Nasa notebook ko po kasi yun eh. Kaso nawala yung notebook ko na may multiplication table sa pabalat niya. Nasa likod ng notebook ko yun eh, yung table. Basta hanapin mo yun. Pag yun nawala mo, ay naku. Wala na akong perang pambili ulit ng notebook mo. Sagutin mo na lang kasi tay. Ano nga ulit ang tanong mo? 10 times 7 po. Ewan, baka 36. Itanong mo na lang sa teacher mo bukas. Absent kasi ako nang ituro yan sa paaralan namin eh. Tay, may parang kumalabog dyan sa taas ng bubong. Ay, naku, simuling lang yun. Yung pusa nating nagmalas sa kakulitan sa'yo. Ay, naku, pareho lang talaga kayo. Mga sakit kayo sa ulo. Kung ikaw lakwatsa ng lakwatsa, simuling naman, nakaw ng ulam sa kapitbahay. Nga po pala tay, maldita po ba yung amo ninyo? Sino si Doña Margarita baka mo? Naku, mukha lang nun ang istrikta pero mabait naman yun. Marami po bang masasarap na pagkain doon? Oo naman. Pero kahit na ganoon, huwag kang magpapakatakaw doon anak ha. Baka sabihin ng Doña na hindi tayo nakakakain ng 3 beses sa isang araw. May nakakaya yun. No nga po. Tay, parang may humahawi po sa kurtina oh. Parang may sumisilip tay. Sure. Kapag alala, simuling lang yan. Tay, parang hindi po si Moning eh. Ano ba? Simuling nga lang yan. Tay, hindi talaga si Moning yan eh. Kasi nasa ilalim lang pala ng kama si Moning oh. Ano ba kasi ang humahawi sa kurtina na yan? Tay! Baka maging Diyos! Aswang tay! Sinundan niya ako! Siya yung aswang na sinasabi ko na humabol sa maisan kanina! Naku po, magdasal tayo para mataboy yan. Ama naming Diyos ng langit at lupa. Kami lumalapit sa iyo upang humingi ng proteksyon at tulong. Ilayo mo kami sa masasamang espiritu at nilalang na nagtutulot ng takot at panganib. Gabayan mo kami sa landas ng kabutihan at iligtas mo kami sa masasamang balakin. Sa pangalan ng Diyos ang aming tagapagligtas. Amen. Lumayo kang aswang ka! Habang binabanggit ni tatay ang dasal niya, ay kitang-kita ko ang pares ng mga matang mapupula na sumilip sa aming bintana. Maya-maya pa'y lumipad din ito papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, ay gumawa agad ang tatay ko ng langis na pangontrang aswang kinabukasan. Oh, Kaya nga huwag kang malikot doon, kumari lang ha. bakit naman po tay? Abay, sa takot ng iba na mga nagtatrabaho doon sa asyenda, na mahawahan sa sakit ni Doña Margarita, ay umalis sila at nagsiuwian sa kanilang mga probinsya. Kung ganun po, mag-isa na lang si Doña Margarita na naninirahan sa napakalaking mansyon na yun. Hindi naman. Pero sa dami ng katulong niya dati, isa na lang ang natira. Isa? Teka, kakayanin ba ng katulong na yun ang lahat ng gawain sa mansyon? Kaya nga nagpapatulong si Doña Margarita sa atin, hindi ba? Mga ilang araw po tayo mananatili dun sa mansyon ni Doña, tay. Yan ang katanungan na hindi ko masasagot, anak. Kasi hindi ko naman alam kung kailan gagaling ang Doña Margarita eh. Ganun po ba? Mas ayos na rin yun, tay. Ano mahayos to? Kasi hindi na tayo masusundan ng aswang na yun ng isang araw. Akala ko talaga sisirain niya yung bubong natin eh. Ano ka ba? Hindi yan mangyayari, anak. Dahil malakas ang pananampalataya ng tatay. Pero syempre po, mas ligtas tayo kung maninirahan tayo sa mansyon. Kasama ng Donya. Kasi simentado yung bahay niya. Pulido.
Walang aswang na makakapasok dun. Aba, hindi porke sementado. Iligtas ka na, anak. Yung mga nilalang na kagaya ng aswang na yon, abay walang bahay na sinasanto yun, no? Pagtawag na talaga ng gutom nila, abay atake talaga. Mapakahoy o semento man ang bahay ninyo. Grabe ang bangis po pala nila. Wala po ba silang kahinaantay? Meron naman. Yung asin, bawang, at saka yung pinakamalakas sa sandatabo, laban sa kanila. Yun ang pagdarasal. Asin tsaka bawang? Ibig po ba sabihin nun, mamamatay na sila kapag sinabuyan ko sila ng asin? Hindi naman. Masasaktan lang sila at manghihina. Ano po yung bagay na makakapatay sa kanila? Ang makakapatay sa kanila ay tinatawag na punyal. Punyal? Oo, yung punyal na inilublob sa tubig na may bawang o kaya inilublob sa bendita. Iyan naman po yung itsura ng punyal, tay. Teka, hindi mo alam yung punyal? Hindi po. Ay, nako. Anak, para yung maliit na kutsilyo pero mas malaki ng kaunti. Yung punyal, mas maiksi ng kaunti kaysa sa kutsilyo. Pero mabigat yung punyal pag nahawakan mo na. Aba, yan din ang gamit ng mga manunugis ng aswang doon. Itatarak nila yan sa bandang may puso ng mga aswang. Pagkatapos po, ano na po mangyayari sa aswang? Pagkatapos doon, oras na matarak ng mga manunugis ang punyal sa dibdib ng aswang, abay magiging abo sila at yun na ang kanilang katapusan. Maglalaho sila sa ere na parang bula at ibabaon sa limot. Grabe, nagsaklap naman nun. Pero nako, wag na wag ka magpapakita ng awa o kaya kahinaan ng loob sa mismong aswang na mga yon. Dahil gagamitin nila yan laban sa'yo. May puso ang mga nilalang na yan. Grabe yung sama po nila. Pero may mga mababait po ba ng mga aswang, tay? Meron naman. Pero kadalasan talaga, mga mapandil lang sila. Mabait lang sa umpisa para makuha nila ang loob mo. Pero sa oras sa kampante ka na, doon na sila atake. Anong po pala yun? Akala ko kasi may mga aswang na pwedeng gawing kaibigan eh. Pwede mo namang kaibiganin. Yun ay kung gusto mong magpayanggaw ka. Naku, ayoko pa yung magpayanggaw, tay, no? Ang pangit kaya ng lasa ng ulam na walang bawang. Bawang na nga lang yung nagpapasarap sa ulam ko eh. Magiging aswang pa ako. Wag na lang. O siya, bilisan mo na ang pag-impake mo dyan. Ito po, tapos na po ako. Kanina pa nga eh. Bah, nandiyan na lahat ng kailangan mo. Opo. Kung ganun, pumunta na tayo sa asyenda at pakiusap na lang anak ha. Wag na wag ka makulit doon. Opo, promise po. Nagkasundo sina Tatay at Doña Margarita na doon muna kami manirahan sa mansyon niya dahil na rin sa kakulangan ng mga trabahante niya. Ito ay sa kadahilan ng nagkasakit siya at takot ang mga katulong niyang mahawaan sa sakit niya kaya nakapagdesisyon ng mga itong magsiuwi sa kanilang mga probinsya. Nandyan na pala kayo, Alfonso. Ito na ba ang anak mo? Ay, magandang umaga ho, ma'am. Magandang umaga po, Doña Margarita. Ilang taon ka na ba, iho? 10 taon po. Wow, nakakatuwa naman. Nag-aaral ka? Opo, Kung ganon, anong baitang ka na? grade 4 po ako ngayon. Aba, malapit ka na palang graduate sa elementarya. Mag-aral ka na mabuti, iho. Ano nga pala pangalan mo? Juanito po. Juanito ka pala. Sana magustuhan mong pananatili dito sa mansyon ko, Juanito. Opo, nagustuhan ko na po kahit kakapasok ko pa lang eh. Ang laki po ng bahay ninyo. Sabi ni tatay, isa lang daw po ang katulong ninyo kaya tutulungan ko na lang po kayo sa paglilinis dito sa mansyon. Nakakatuwa naman itong anak mo, Alfonso. Naku madaldal po talaga yan at kung minsan medyo makulit din. Ganyan talaga mga bata, Alfonso. Makukulit talaga mga bata at mahilig din silang magliwaliw. Kadalasan kasi sa kanila ay mayroong malilikot na pag-iisip. Ay, yun nga din po ang naisip ko pero minsan talaga hindi maiwasang mapalo. Parte na talaga ng disiplina ng mga bata ang palo.
Kung walang palo habang bata pa, hindi sila matututo sa kanilang pagkakamali. Ay, opo. Tama ka po talaga dyan, Doña Margarita. Oh, siya. Pasok kayo dito sa kusina. Pinagluto ko na kasi si Kelsey ng makakain. Sige po, maraming salamat po, Doña Margarita. Ay, nako, Alfonso, kahit Rita na lang ang itawag mo sa akin. Huwag na ang Doña Margarita. Ay, parang nakakahiya naman po yun kung Rita lang po yung tatawag ko sa inyo, Doña. Ayos lang talaga sa akin, Alfonso. Kahit Rita na lang nang hindi ka masyadong mahirapan Doña Margarita mo sa akin. Ah, eh, Grabe, ang dami niya naman pong cabinet dito, Doña Margarita. Ibig po ba sabihin mga damit niyo lahat yung nakapaloob dyan? Nakakatuwa ka talaga. Yung mga cabinet na yan dito sa kusina, mga plato ang nasa loob niyan. Pwede po pala yun? Plato sa loob ng cabinet? Oo naman. Bibili ako ng maraming cabinet paglaki ko. Para lalagyan ko ng maraming plato. Nandito na tayo, Juanito, Alfonso. Ipakikilala ko sa inyo ang nag-iisang katulong ko na natira dito sa mansyon. Si Kelsey. Kelsey, si Juanito at Alfonso. Yun bang nabanggit ko na magiging katuwang natin dito sa asyenda? Sila yun. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Mang Alfonso, Juanito. Magandang gumaga din po, Miss Ganda. Hoy, Polito, yung bibig mo. Sorry po. Ay nako, ayos lang po. Wala pong problema sa akin yon. Nakakatuwa nga po yung anak niyo eh. Tama na ang daldalan. Mas mabuti pang kumain na muna tayo. Ay, oo nga pala. Kain na po tayo. Sige na, Juanito, Alfonso. Huwag na kayong mahiya. Kain na kayo. Ay, sige po, maraming salamat po. Yay! Sa mga naunang araw ng pananatili namin ni Tatay sa bahay ni Doña Margarita, ay naging maayos lang ang lahat. Wala naman akong kakaibang napansin maliban na lang sa madalas akong titiga ni Ate Kelsey at ang madalas na pagkulong ni Doña Margarita sa kanyang kwarto. Ay, Juanito, maiwan muna kita dito sa kwarto ha. Kailangan ko simulan ng paghihilot at ritual kay Doña Margarita. Po, Tay. Basta huwag kang lalabas ng kwarto ha. Babalik din ako pagkatapos. Ay, teka lang po, Tay. Ano yan? Ano po ba talaga yung sakit ni Doña Margarita? Alam mo anak, kahit nasabihin ko sa'yo, hindi mo rin maintindihan ang pinagdadaanan ng Doña. Bakit ho? Dahil hindi normal ang sakit ng Doña, anak. Hindi normal? Oo, dahil ang sakit ng Doña ay kagagawan lang din ng isang tao na may inggit sa kanya. May inggit sa kanya? Ano po yung sakit niya? Barang. Barang po? Lumawag ka na maraming tanong at mong ipagsabi sa iba ang nalalaman mo ha. Tungkol sa sakit ni Doña. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naintindihan ko po. Hindi ko po ipagsasabi sa iba yung nalalaman ko. O sige, mabuti naman kung ganon. O sige, alis na muna ako ha. Sige po, Tay. Gagawin ko ngayon? Hindi pa naman ako inaantok eh. Ano yun? Ate Kelsey? Ikaw ba yan? Parang wala naman eh. Juanito! Juanito! No, Ate Kelsey? Tulog ka na ba? Hindi pa naman po. Gusto mo lumabas? Lumabas? Naku, ayaw po akong palabasin ni Tatay. Ikabilin-bilinan niya po sa akin na dito lang po ako sa loob eh. Hindi naman malalaman ng tatay mo kung lalabas ka. Ayoko po, Ate Kelsey. Baka bukas na lang po. Yan po ba sadya ninyo? Wala naman. Gusto ko lang makipaglaro. Makipaglaro? Gabi na po eh. Madilim na po sa labas. Buksan mo na lang kasi ang pinto. May gagamba ako dito oh. Di ba gusto mo yung gagambang marka espada? Ha? Talaga po? May gagamba po kayo marka espada? Oo, meron ako dito.
Galing pa to sa maisa na pinupuntahan mo. Ha? Maisan? Buksan mo ang pinto, dali. Para mabigay ko na sa yung gagamba na nahuli ko. Ate Kelsey, Bakit, Juanito? bakit? Alam mong sa maisan ako nangunguha ng gagamba. Nabanggit kasi ng tatay mo. Kaya buksan mo na ang pinto. Teka lang po. Habang patagal ng patagal ang pagpupumilit ni Ate Kelsey na buksan ko ang pinto, ay mas nagiging marahas ang pagpihit niya sa doorknob ng kwarto. Nag-iba ang kutob ko at imbes na buksan ay sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto at tumambad sa akin ang isang kamay na may matatalas at maitim na kuko. Ano ba? Bubuksan mo ba to, Juanito? O hindi? Pinapainit mong ulo ko. Hindi ikaw si Ate Kelsey! Juanito! Buksan mo to! Lumayo ka sa akin! Isusumbong kita ni tatay! Aswag ka! Di bali lang hindi mo to pagbuksan. Sisirain ko na lang ang pintong na to. Ikaw nabubwit ka! Lumayo ka! Tatay! Tay! Tama na! Pakpo! Juanito! Juanito! Pagbubuksan mo ba ako? Hindi! Tay! Tay! Ikaw ba yan? Ako to! Buksan mo ang pinto! Ikaw ba talaga Tatay Alfonso ko? Ako nga, buksan mo to! Paparating na po, Tay! Akmang bubuksan ko na ang pinto ng tila ba parang may bombilya na umilaw sa ulo ko ng mga panahong yon. Napaisip ako ng maigi dahil kung siya talaga ang tatay ko ay dapat nabuksan niya yon dahil may hawak din siyang susi. Napasilip ulit ako sa siwang ng pinto at doon ko nakita na naroon pa rin ang kamay na may matatalas at maiitim na kuko. Ano ba, Juanito? Buksan mo to! Bakit ba ang tagal-tagal mo? Hindi! Hindi kita pabubuksan! Hindi ikaw ang Tatay Alfonso ko! Ano ba? Buksan mo to! O sisirain ko to! Pahala ka! Hindi kita magbubuksan! Talagang pinagalit mo akong bata ka! Maligas ka, aswang! May panahon ka na sa akin, bata ka! At mababasakin ka rin! Tandaan mo yan! Hindi ko na pinansin pa mga sunod-sunod na katok sa pinto dahil alam kong hindi ko tatay ang nag-aabang sa akin sa labas. Tumakbo na lang ako pabalik sa kama at nagtalokbong sa kumot dahil sa takot na naramdaman ko. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako hanggang sa kinabukasan ay nagising na lang akong wala pa rin sa tabi ko si Tatay Alfonso. Tay? 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 Ha? Wala. Wala pa rin si Tatay Alfonso. Tay! Tay! Ba't nandiyan ka sa labas na tulog? Tay! Gising, Tay! Tay! Ba't ka nandiyan sa labas na tutulog? Juanito! Ay, naku, buti naman nagising ka na, Tay. Ba't nandito ka sa labas? Ano ka bang bata ka? Katok ako ng katok kagabi. Hindi mo man lang ako pinagbuksan. Wala po ba kayo susi, Tay? Nakalimutan ko yung susi sa may lamesa eh. Ay, naku, ikaw talaga kung kailang kakailangan eh. Doon ka naman wala. Pero kung gustuin mo magdamag na hindi matulog, kaya mo naman. Tapos simpleng katok ko, ayaw mo magising. Ay, naku, ewan ko talaga sa'yo, anak. Pasensya na, Tay. Kagabi kasi. Ano ba? Mamaya mo na lang ako kwentuhan sa gabi mo, anak. Kailangan ko ng maligo at magbihis para masimulan ko na ang trabaho ko. Kasi Tay, kagabi may babae na pumatok. Kaboses siya si Ate Kelsey. Pero nung una yon, tapos nag-iba yung boses niya ng pangalawa. Naging kaboses mo siya. Kaya takot na takot po ako eh. Ipilit ka niyang binubuksan yung pinto. Ano? May gumagaya sa boses ko at sa boses ng Ate Kelsey mo. Opo. Hindi ko po nakita yung buong mukha niya pero nung sumilip ako dyan sa may siwang ng pinto, dyan po sa bandang gilid, nakita ko po ang mga kamay niya. Anong nakita mo sa kamay niya?
Yung kamay niya po sobrang taas po ng mga kuko niya. Tsaka kulay itim. Mga anong oras siya kumatok sa kwarto ba? Hindi ko po alam kasi hindi naman po ako marunong magbasa ng orasan tay. Pero mga ilang minuto lang yung lumipas ng pag-alis mo. Kumatok siya kagad sa pinto. Bukod doon, wala ka na bang iba nakita bukod sa kanya? Sa kamay niya? Wala na po tay. Kasi hindi na naabot ng siwang nung pang-itaas niyang katawan hanggang kamay lang. Nakakatakot po dito tay. Sa susunod po, sasama na ako sa inyo sa panggagamot kay Doña Margarita. Ayoko nang maiwan dito. Nasa naman yung pang-alkontra na binigay ko sa'yo? Oh? Ano ba, ginawang kita ng lagis pang-alkontra ng aswang? Hindi ba kinaumagahan nung may sumilip sa bintana natin sa bahay? Opo. Nasa na yun? Yun po, nasa bag ko po. Nasa na, ilabas mo. Teka lang po, kukunin ko po. Ito na po. Ha? Wala. Ito'y parang natuyo po. Wala na siyang langis sa loob eh. Nako po. May aswang nga sa asyenda na to. Ho? Grabe. Sa 4 na nakatira dito, may isa sa atin na aswang. Imposible naman po yun, tay, di ba? Ganito, kailangan mo sumama sa akin, Juanito. Hindi ka ligtas dito. Mas mabuti nang doon ka muna sa kakilala kong mananugis na aswang. May kakilala kayong mananugis ng aswang? Oo naman. Iahabiling kita sa kanya dahil mas panatag ang loob ko kung nandun ka sa kanila. Basta, iimpake mo na lahat ng gamit mo, ha? Alis na tayo. Hindi ako lubos makapaniwala nang makilala kong ibig sabihin ni Tatay Alfonso na kaibigang bantog na manggagamot at manunugis. Dahil maliban sa napagkakamalan nitong aswang sa baryo, ay kilala ding itong ulyanin. At higit sa lahat, madalas ko lang itong lampasan noon sa tuwing nakakasalubong ko sa daan. Siya? Siya po yung sinasabi niyong bantog na manggagamot at manunugis ng aswang? Oo, Juanito. Si Aling Amalia, ang kaibigan na sinasabi ko sa'yo. Siya yung nagturo sa akin ng panggagamot eh. Grabe, hindi po ako makapaniwala kasi hindi naman huwalata sa itsura niyo po eh. Ay, pasensya na po ha. Sana wag niyo pong masamain yung mga sinabi ko. Napo, wala yon, Juanito. Mas kaunti ang nakakakilala sa akin. Mas naliling lang ko ang mga naliligaw na aswang dito sa ating baryo. Naliligaw na aswang? Hindi, ibig sabihin niyo po, may mga nakainkwentro na po kayong mga aswang na nakakarating dito mismo sa baryo natin? Oo naman. At sa ngayon ay may isang malakas na aswang ang namumugad dito at natitipuhan kanya. Ako po. Huwag niyo naman po akong takutin, Aling Amalia. Paano ba kasing hindi ka makukursunadahan ng aswang naglalalagi ka sa maisan tuwing gabi? Ano ba kasing ginagawa mo sa maisan ni Mang Paeng? Nangunguha po kasi ako ng gagamba po eh. Nako. Huwag mo ugaliing ginagabi ka sa maisan, Juanito. Alam na alam ng aswang kung saan ang tambayan mo. Sige ka, baka sa susunod, samahan ka na nun sa pangunguha ng gagamba. Ayoko na po. Nakakatakot. Tatagal-tagal mo lang namamalagi sa maisan ni hindi mo man lang napansin na may nagbabasid sa'yo. Lahat kasi ng atensyon mo nakabuho sa gagamba mong marka-espada. Yung tigas kasi ng ulo ng batang to eh. Sinama ko siya sa mansyon at napag-alaman kong sinadya talaga siya ng aswang sa kwarto namin. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang loob niya ngayon, ano? Natunugan ka na ba niya, Alfonso? Yung bukang hindi pa eh. Malas lang niya dahil ang anak ko pa ang nakursunadahan niya. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman. Tingnan natin kung hanggang kailan ang pagpapanggap niya. Si Doña Margarita? Teka, kumusta ang dagay niya? Medyo malubha pa rin. Masyado nang kumapit sa katawan niya ang barang, kaya matagal-tagal na proseso ang kakailanganin para tuluyan siyang gumaling. May hihilingin po sana akong pabor sa inyo, Aling Amalia. Yun kayo kung ayos lang po sa inyo. Ano yon?
Gusto ko sanang ihabilin nitong si Juanito sa inyo. Mas papanatag kasi ang loob ko kapag nasa poder mo siya. Walang problema sa akin yan. Palagay ko kasi, kung magtatagal siya dun sa asyenda, masasalisiyan ako ng aswang na yan. Makakaasa kang ligtas ang anak mo, Alfonso. Naku, maraming salamat ha. Ikaw Juanito, dito ka muna manatili kay Aling Amalia ha. Kailangan lang talagang ilayo kita sa asyenda at ayaw ko ding iwan ka ng mag-isa dun sa bahay. Sige po, masusunod po tay. At saka, huwag kang makulit ha. Naiintindihan mo ba? Opo tay. Hindi na po ako gagala sa gabi. Umayos-ayos ka Juanito ha. Dahil nakukursanadahan ka na ng aswang. Oras na lumayo ka sa poder ni Aling Amalia, malalaman ka agad ang aswang ang lokasyon mo. Kaya huwag na huwag mong suwayin si Aling Amalia. Klaro ba? Klaro po tay. Naguguluhan man sa sitwasyon ay pinilit kong intindihin si Tatay Alfonso. Sa isip-isip ko rin noon ay takot akong makasalamuha ulit ang nilalang na may matatalas at mahitim na kuko. Takot din akong suwayin si Aling Amalia ng mga panahong yon. Dahil sa paningin ko ay mukha rin siyang aswang dahil sa kulubot na balat nito at magulo niyang buhok. Aling Amalia? Ano yon, Juanito? Paano po kayo naging manggagamot at manunugis ng aswang? Bakit mo naitanong? Gusto mo rin bang maging manunugis at manggagamot paglaki? Ngayo ko po. Bakit naman? Nakakatakot pong kalabanin ng aswang eh. Bakit mo naman nasabi? Kasi po nung isang gabi, pinuntuhan ako ng aswang sa kwarto na tinutulugan ko. Tapos ang lakas po niya. Akala ko nga po, masisira na yung pinto eh. Sa isip mo lang yan na malakas sila. Pero seryoso po, bakit po kayo naging manggagamot at manunugis ng aswang? Dati kasi, yung asawa ko, nayanggaw ng aswang. Pagkatapos po, ano po nangyari sa asawa niyo? Hindi niya kinaya yung pagkayanggaw niya kaya nagkasakit siya na malubha at talaunan ay namatay. Huli na lang malaman kong nayanggaw pala siya. Kawawa naman po pala yung asawa niyo. Kaya simula nun, isinumpa ko sa sarili ko na magiging manggagamot ako at tutugisin ko ang mga aswang. Ganun po pala. Paano po kayo nagkakilala ni Tatay Alfonso po? Alam mo ba kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng mama mo? Hindi po ata nabanggit sa akin ni Tatay yun Aswang. Aswang? Ang pangyayari ding yon ang naging dahilan kung bakit nagkakilala kami ng tatay mo. Paano po? May tinutugis akong aswang na nakatakas at ang hindi ko alam ay nagpanggap pala itong kumadrona at ang aswang na yon ang nagpaanak sa nanay mo. Aswang ang naging kumadrona ng nanay ko? Huli na lang makarating ako sa bahay ninyo. Nakabulagta na ang Tatay Alfonso mo sa sahig at hawak-hawak ka na ng aswang. Nakipagbudo ako sa aswang na yon at nabawi kita. Napatay ko rin ang aswang pero hindi ko na naisalba pa ang nanay mo. Kaya nga may peklat ka sa balikat dahil kalmot yan ng aswang. Grabe, nagsinungaling pala si Tatay sa akin. Yung sabi niya po patungkol sa balikat ko. Naglalaro daw ako noon at nadisgrasya ako kaya may peklat ako dito. Kaya nga po siguro sinikap ni Tatay na maging manggagamot din. Parang may nagsasalita po, Aling Amalia. Gising na si Doña Margarita. Gusto ko ng tubig. Maghintay lang po kayo na kaunti, Doña Margarita, at ikukuha ko po kayo ng tubig. Tubig? Donya? Ito na po ang tubig, Doña Margarita. Teka lang, iaangat ko ang ulo mo nang hindi matapon itong tubig sa mukha nyo. Salamat. Pagkain? Ayaw mo kumain?
Huwag na, Aling Amalia. Mas gusto kong matulog at magpahinga. Busog pa ako. Kung ganun ho, ay aayusin ko na lang itong kumot ninyo. Sige ho, matulog lang kayo ng mahimbing, Doña Margarita. Teka, hindi ho ba dapat nasa mansyon siya? Sa labas ng kwarto na tayo mag-usap, Juanito. Magigising ang Doña Margarita. Sige po. Malubha ang karamdaman niya dahil sa kagagawa ng barang mula sa aswang. Grabe, talaga ho bang si Doña Margarita ho yun? Oo, siya ang tunay na Doña Margarita. Sino po yung nandun sa mansyon mismo? Isa siyang huwad na Doña Margarita. Hala, edi, nanganganib po si tatay at saka si Ate Kelsey. Hindi. Alam ng Tatay Alfonso mo ang ginagawa niya. At yung Kelsey na yun, nayanggaw na rin yon ng peking Donya. Naku po, ibig sabihin, aswang si Ate Kelsey. Tama ka, Juanito. Pero, paano po napunta dito yung tuloy ng Doña Margarita? Akala ng aswang na yon na nadispatcha niya ang Doña Margarita na totoo. Matapos niya itong sugata na malubha at lagyan ng sumpa na isang barang. Barang po? Ang ama mo ang nakakita sa katawan ng Donya na nakahandusay malapit sa maisan ni Mang Paeng. Itinapon siya ng aswang sa maisan ni Mang Paeng? Ano pong barang ang ginawa ng aswang sa kanya? Isang barang na ang gamit ay insekto. Insekto po? Ang paborito mong binabalik-balikan sa maisa ni Mang Paeng. Mga gagamba na marka-espada? Ayun! Ang galing mo talaga pagdating sa gagamba! Bakit po? Ano naman pong kinalaman ng mga gagamba na marka-espada sa barang kay Doña Margarita? Sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, kusang lalabas sa bibig ni Doña Margarita ang mga gagamba na marka-espada. Grabe! Kaya palang daming marka-espada dito sa baryo natin. Naku, huwag niyo pong sabihin na galing yun lahat sa bibig ni Doña Margarita. Hindi ko masasabi, Juanito. Pero wala lang iba pang paliwanag pa sa biglaang pagtaas ng mga bilang ng gagambang marka-espada dito sa baryo natin. Kadiri! Kaya palang daming hamog sa mga nauhuli kong marka-espada ng gagamba eh. Dahil pala galing niya sa bibig ni Doña Margarita. Kaya palang lagkit. Kinailangan naming magpanggap ng tatay mo na wala kaming alam sa mga nangyayari. Palihim namin ginagamot ang Donya. Kaya pala sa tuwing nagsasabi si tatay sa akin, nagagamutin niya ang Doña Margarita. Sa direksyong ito siya pumupunta at hindi sa mismong daan papunta sa mansyon. Palihim na binalaan ng tatay mo ang mga trabahante sa hasyenda. Kaya lumuwas sa mga ito pabalik sa kanilang mga probinsya. Taging si Kelsey lang ang hindi niya nabalaan dahil malapit ito sa nagpapanggap na Donya. Ayun pala, kakadiscover lang ng tatay mo na nayanggaw na pala ang Kelsey na yon. Hindi ko alam kung anong dapat kumaramdaman sa mga oras na yon. Kung uunahin ko ba ang awa kay Doña Margarita o ang pandidiri sa mga gagambang kinuha ko na may laway niya. Saka ko lang naintindihan ang krisis ng sitwasyon nang bumangon sa pagkakatulog ang Donya at sumabay sa amin ni Aling Amalia sa hapunan. Juanito? Po? Tulungan mo nga ako rito. Sige po, ano pong may tutulong ko? Pakilagay nga ito mga pinggan sa mesa. Sige po, masusunod po. Bantayan mo muna ang pagkain, Juanito. At nang maalalayan ko si Doña Margarita dito sa hapag. Opo, Aling Amalia. Doña Margarita, gising na. Kakain na po tayo. Paalalay po ako, Aling Amalia. Ay, opo. Tutulungan ko po na iangat ka. 1, 2, 3. Juanito? Po? Ihanda mo ko po ni Doña Margarita kung maaari. Sige po. Dahan-dahan lang, Doña Margarita. Dito po tayo.
Maraming salamat, Juanito. Maraming salamat, bata. Wala nga naman po, Donya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako po si Juanito. Doña Margarita, kung iyong pong naaalala, siya po ang kaisa-isang anak ni Alfonso, isa sa mga trabahante niyo po sa hasyenda. Ganun ba? Hindi ko maalala yung mukha niya dahil siguro hindi ka palagi pumupunta sa hasyenda. Ay, nako, tama po kayo, Donya, dahil mahilig si Juanito sa mga gagamba. Kaya sa baisan lang niya naglalagi. Ganun pala. Ay, nako, Donya, inuubo po kayo. Baka kailangan niyo po ng tubig. At eka lang, sasalinan ko ng tubig ang baso ninyo. Hala, si Doña Margarita! May lumalabas na dugo sa ilong niya! Ay, Diyos ko po! Parang masusuka po siya. Juanito, kunin mo yung langis. Malapit sa may pinto. Dali! Opo, papunta na po. Ito na po, yung langis. Naku, ayan na naman. May mga gagamba na naman ang lalabas sa bibig niya. Grabe, ang daming gagamba na Marka Espada. Juanito, kumuha ka ng plangganita doon. Opo. Kitang-kita ko ang paglabas ng sandamakmak na gagamba sa bibig ni Doña Margarita. Halos mapuno ang buong mesa sa sobrang daming buhay na gagamba ang gumagapang rito. Hindi rin nakalagpas sa aking mga paningin ang pagkawala ng itim sa mata ni Doña Margarita na para bang sinapian ito ng kung anong klaseng elemento sa mga oras na yun. Hala, nawalan ng malay si Doña Margarita. Ano pong gagawin natin, Aling Amalia? Hayaan na muna natin. Magigising din siya maya-maya. Pupunta po ba dito si tatay ngayong gabi? Oo, mga 10:00 ng gabi. Dadating na yun dito. Grabe, lahat ng sinukan niyang gagambay, puro buhay. Siguro doon yan maninirahan sa maisa ni Mang Paing. Parang ganoon na nga. Wala po ba tayong magagawa talaga para mas mapabilis ang paggaling ni Doña Margarita? Wala tayong magagawa sa ngayon dahil hindi pa natin alam ang kahinaan ng aswang na bumarang sa kanya. Parang hinang-hina na siya, oh. Kakayanin niya pa kaya sa susunod na araw? Positibo akong malalampasan ito ni Doña Margarita. Habang nakakapasok pa sa hasyenda ang tatay Alfonso mo, magagawan pa natin iyon ng paraan. Naku, sana makahanap na si tatay ng lunas sa lalong madaling panahon. Para hindi na mahirapan pa ang Donya. Naghintay kaming puntahan ni tatay si Doña Margarita sa bahay ni Aling Amalia ng gabing yon para sa pang-araw-araw na ritual at gamutan. Ngunit nag-umaga na lang ay wala ang tatay Alfonso ko na nagpakita sa amin. Inisip namin na baka abala lang ito sa pagmamanman, ngunit sumapit na lang ang pangalawang gabi ay hindi pa rin siya nagpakita sa amin. Maling Amalia, parang hindi din sisipot si tatay Alfonso ngayong gabi. Mukhang hindi na maganda ang pakiramdam ko sa mga nangyayari, Juanito. Oh? Kung ngayong gabi, hindi pa rin makakabalik ang tatay mo, ay kailangan na nating puntahan siya mismo sa mansyon na yon. Pero sabi niyo po nandoon ang aso na bumabarang kay Doña Margarita. Paano tayo makakapasok doon? Hahanap tayo ng paraan, Juanito. Tsaka po pala, iiwanan natin si Doña Margarita dito sa bahay ninyo? Napapalibutan ng proteksyon ang bahay ko, kaya hindi makakalapit ang aswang na yon dito. Pakiramdam niyo po ba may masamang mangyayari? Ay, naku, nabulilyaso ata si tatay. Sana naman ay mali ang kutob ko, Juanito. Bakit? Ano po yung kutob niyo, Aling Amalia? Baka sa ngayon ay bihag na nila ang tatay mo at alam nilang pupunta tayo sa mansyon. Naku, malabong mangyari po yun. Kayo na nga po nagsabi na magaling si tatay. Kaya hindi nila basta-basta matatalang tatay Alfonso ko. Tuso ang mga aswang, Juanito. Kaya huwag kang pakakasiguro. Naku po, iyan na pong gagawin natin kung ganun. Maghahating gabi na po pero wala pa rin po si tatay, oh.
Mukhang hindi talaga siya sisipot ngayong gabi. Samahan mo ko, Juanito. Doon tayo sa kusina. Gagawa tayo ng mga pangkontra sa aswang. Lalaban tayo bukas. Bukas po? Bukas sa mismong tirik ng araw dahil mas mahina sila sa mga oras na yon. Sasama po ako? Oo naman, sasama ka. Paano po yun? Wala ako sandata. Gagawin niyo po ba ako ng sandata? Hindi sandata ang gagawin ko sa'yo. Maalam ka naman sa pagtatanim kagaya ng tatay mo, hindi ba? Opo. Kung ganoon, alam mo kung paano gamitin ang sprayer. Opo, alam ko po. Marami pong sprayer si tatay sa bahay. Pues, gagamitin natin ang sprayer ng tatay mo. Pero sa ngayon, hindi insekto o peste ang pupuksain natin, kung hindi ang aswang na namumugad sa hasyenda na tinutuluyan ni Alfonso. Sige po. Game po ako dyan. Ayos to Walang mathematics. Spray-spray lang. Magsimula na tayo. Ano po yung mga kailangan natin? Pakikuha nga ako ng kahon na nakalagay doon sa may altar. Sige po. Papunta na po. Nakita mo na ba? Apa! Akin na at bubuksan ko. Wow! Ano po yung mga yan, Aling Amalia? Medalyon yan ng Saint Benedict. Ito ang hiyas ko ng luyang itim. At ito ang papakuluan natin. May luyang itim pala? Hindi ito tumutubo sa mga ordinaryong magsasaka lang. Tanging mga manggagamot lang ang nakapagtatanim nito o kaya mga taong may dugong bertudes. Ano pong gagawin natin yan? Pakukuluan natin yan sa langis at yan ang ihahalo natin sa tubig na ilalagay sa sprayer. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa hasyenda. Grabe, sana maayos lang si tatay kung nasan man siya. Nag-aalala na po ako Magdamag kami ni Aling Amalia na naghanda ng mga kakailanganin namin para sa aming pagsalakay sa hasyenda na pinamumugaran ng aswang. Pagsikat ng araw ay agad naming tinungo ang aming bahay at kinuha ang mga sprayer. Sinalinan namin ito ng tubig na may halong pangontra at taimtim dinasalan ni Aling Amalia. Ito po ang mga sprayer na gamit ni tatay. Malinis po lahat yan. Salinan lang natin yung tubig para madasalan ko na rin. Ayan na po. Puno na po itong isa. Maliit lang naman po ito kaya maayos kung punuin ko na lang po ito. Dadasalan ko muna. Sige po. Morning! Namimiss mo ba ako? Basta huwag kang mag-alala. Babalik din ako May pupuksain lang ako. Tapos na ako dito, Juanito. Halika na. Opo, tayo na po. Nakapasok ka na sa mansyon ng hasyenda, hindi ba? Opo. Alam mong daan papasok sa loob ng mansyon kung ganon. Naku, alam na alam ko po yun. Sige, uunahin nating puntahan ang kwarto ng Tatay Alfonso mo. Siya ang una nating hahanapin sa loob. Sige po, masusunod po. Nang makarating kami sa tapat ng hasyenda, ay tila ba parang walang nakatira dito ng ilang taon na dahil sa sobrang daming tuyong dahon sa labas ang nagkalat. Halatang walang walis ang bakuran, ilang araw na ang nakalipas. At wala ring senyales ng may naninirahan dito. Grabe, ang kalat naman dito. Kahit ilang araw lang kami dito ni tatay. Tandang-tanda ko pang ang linis dito. Bago kami umalis dalawa. Nakabukas ang gate ng hasyenda. Naku, papasok po ba tayo? Wala bang ibang daanan dito? Parang meron pong maliit na gate sa likod. Kaso hindi ako sigurado kung bukas po yan Mas mainam kung doon tayo dadaan kaysa dito sa harap. Makikita nila kaagad tayo pagpasok natin. Sige po, sundan niyo po ako. Ito na ba yun? Ito na po yun.
Mukhang nakatsamba tayo kasi bukas din ang gate dito. Pasok na tayo. Ikaw ang mauna dahil ikaw ang nakakaalam sa kwartong tinutuluyan ng tatay mo. Okay po, papasok na ako. Ay, teka, bakit ang daming sapot ng gagamba dito? Diyos ko! Nasakop na ng sapot ang lahat ng nasa loob ng mansyon. Paano na to? Hindi natin makikita ang daan. Mag-ingat ka, Juanito. Nandyan lang yan sila sa paligid natin. Susundan ko po itong napakakapal na hibla na sapot. Naku, tiyak akong pag ito po ang sinundan natin, mapupunta tayo sa pinakapinanggagalingan ng mga kalat na ito. Nakasunod lang ako, Juanito. Ito. Ganito ko susundan ang hibla ng sapot sa tuwing manghuhuli ako eh. Juanito! Parang di gumagalaw si ilalim ng sapot. Aling Amalia, sa likod mo! Hilahin ka niya! Juanito! Tumakbo ka na! Hanapin mo ang tatay mo! Aling Amalia! Kumapit ka sa akin! Bitaw na! Magiging maayos lang ako! Tumakbo ka na! Dahil na rin siguro sa bigat ng sprayer na daladala ni Aling Amalia, ay nahirapan akong hilain siya kaya mas minabuti ko na lang na tumakbo kahit hindi ko alam kung saang direksyon ako patungo hanggang sa may nakasalubong ako na isang tao na balot ng sapot ng gagamba ang buong katawan niya. Tumayo ka sa akin! Yan kong sa'yo! Juanito, tama na! Tumayo ka sa akin! Juanito! Ako to, tatay mo! Tay! Tay, ikaw ba talaga yan? Oh, Juanito. Ako to, anak. Tay! Ikaw nga! Teka, bakit nandito ka ba, ha? Hindi ba sinabi ko doon ka lang sa bahay ni Aling Amalia? Kasi po, hindi ka po sumipot sa bahay ni Aling Amalia eh. 2 gabi na po yung lumipas kaya napagkasunduan namin ni Aling Amalia na pumunta dito para po hanapin ka. Ano? Pati si Aling Amalia sumugod dito? Opo. Ay, naku. Pasensya ka na, anak ka. Kung natagalan ako sa pagbalik dun sa bahay ni Aling Amalia. Nalaman ko na kasi ang lunas sa sakit ni Doña Margarita eh. Kaso, naabutan ako ni Kelsey at inatakan niya ako. Teka, ibig sabihin si Ate Kelsey ang sumugod kay Aling Amalia? Naku, malabag siya ngayon. Dahil napatay ko na ang aswang na nagpapanggap na si Doña Margarita. Kaya lang si Kelsey na iyanggaw niya at tuluyan nang nawala sa sarili. Bakit po kayo nabalot ng sapot ng gagamba? Dahil sa lunas. Isang malaking gagamba ang magiging lunas sa sakit ni Doña Margarita. Gagamba? Oo, tama ka. Dahil yun ang ginamit na barang ng aswang laban kay Doña Margarita. Pero bago mo ng lahat, kailangan nating hanapin si Aling Amalia. Nandun po. Hindi na siya ni Ate Kelsey. Hindi ko lang kung saan siya dinala tayo eh. Naku, nasa loob lang naman sila ng mansyon dahil may araw pa sa labas. Tara, hanapin natin. Halos malibot namin ang kabuuan ng mansyon bago matagpuan si Aling Amalia na nakahandusay malapit sa may hagdanan. May sugat at pasa ito sa katawan. Ang akala namin ng tatay ay magiging mabisa ang sprayer na daladala namin ni Aling Amalia laban kay Ate Kelsey na bagong yanggaw, ngunit mas lalo lang itong nagpahamak sa amin. Tay! Dito! Nandito si Aling Amalia! Diyos ko, Aling Amalia! Aling Amalia! Tay! Ayaw magising ni Aling Amalia! Saan ninyo tinago yung Margarita na yon? Ate Kelsey? Ikaw na bata ka! Sana pala tinuluyan na kita sa maisa nung gabing yon. Binigyan pa talaga kita ng pagkakataon na makatakbo. Ikaw? Ikaw pala ang aswang na yun! Ang baho ng laway mo! Sinundan mo pa talaga ako sa bahay! Kelsey! Alam kong nayanggaw ka lang ng aswang na yon. Nandiyan pa rin sa loob mo ang tuloy na ikaw. Hindi mo kailangan gawin ito, pakiusap! Anong nayanggaw? Walang nayanggaw, Mang Alfonso! Dahil ang tunay na may pakana sa lahat ng ito ay hindi ang aswang na paslang mo. Gusto mong malaman kung sino? Ako! Ako ang may pakana sa lahat ng ito.
Bakit mo ba ginagawa to, ha? Kasalanan ng Doña Margarita na yon ang lahat. Kung bakit nawala sa akin ang lahat. Kung hindi raw sana siya nakilala ng aming pinuno, hindi sana kami naiwan sa ere. Ano? Para sa kaalaman nyo, ang Doña Margarita nyo ay ikinasal sa isang aswang. Ang pinuno namin, iniwan ng pinuno namin ang aming hukbo para lang makasama ang babae na yon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya mapatay-patay na dahil sa inyo. Bakit ka magalit na galit ni Doña Margarita? Ang pinuno niyo naman ang kusang umalis sa hukbo ninyo Dahil iniwan kami ng pinuno, naging mahina ang aming hukbo at sinimulan kaming tugisin ng mga kung sino-sino at namatay ang ina ko. Kung hindi na sana sa Margarita na yon, hindi kami iiwan ni pinuno at hindi mamamatay ang mama ko. Lintik lang ang walang ganti. Ang sama mo, Ate Kelsey. Akala ko, nung una mabait ka, nagpapanggap ka lang pala. Papatayin ko kayong lahat. Hindi mo magagawa yan. May pang-alkontra kami. Bakit ganun? Ba't hindi ko magana? Hindi tumatalab sa kanya ang pang-alkontra na ginawa namin, Tay. Naku po, yan din ang nangyari sa akin, anak Hindi tumalab ang pang-alkontra ko sa kanya, kaya natagalan ako. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Ano na ngayon? Umaasa siguro kayo matatalo ninyo ako dahil sumugod kayo dito na may sikat ng araw. Sasabihin ko lang sa inyo, kayang-kaya kong gawin ang mga bagay na kaya ninyong mga manggagamot. Kaya kong bumarang, hindi ba? Panggagamot pa kaya? Tay! Makikipagbulo ako sa kanya, Juanito. Ilayo mo si Aling Amalia dito. Pero Tay, paano po kayo? Ayoko pong iwan kayo dito mag-isa. Wala nang pero-pero pa, Juanito. Kailangan niyong makalayo dito dahil kung mamamatay tayo ditong lahat, sino na ang tatalo sa kanya? Alis na! Hila-hila si Aling Amalia para makatakas habang si tatay ay abala sa pakikipagbuno sa aswang. May napansin ako sa gilid ng daanan. Ito ay parte ng daan na hindi sinakop ng mga sapot na nagkalat sa buong mansyon. Ito ay ang mga halamang nakatanim sa maliit na paso, mga bonsai na suha. Agad akong nakaisip ng isang paraan para makumpirma ang aking hinala. Hindi kaya subukan ko ngang ilagay itong bunga ng suha sa may sapot. Umuulong yung sapot sa suha. Naku, makakatulog to kay tatay. Ito ka muna, Aling Amalia. Ipipiga ko lang hutong suha na to sa daladala nating sprayer. Mukhang ito na yung pinakamabisang pang-alkontra laban sa aswang. Ito, ayos na to. Tay! Ano ito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, lumayo ka dito? Ako ang pagtuunan mo ng pansin, Alfonso. Lumayo ka! Juanito! Alam ko na pong kailangan ng aswang na yan, Tay. Ano? Teka, nasa si Aling Amalia. Basta! Ate Kelsey, may tanong ako sa'yo. Ano? Nakakita ka na ba ng kung paano gamitin ng mga hardinero ang sprayer laban sa mga insekto? Anong pakialam ko? Di naman insekto. Hindi ka nga insekto, pero yun ang mangyayari sa'yo. Sinubukan mo na yun kanina, hindi ba? May napala ka ba? Hindi ba? Wala. Kanina yun. Ibahin mo ngayon. Sabi mo walang epekto sa ito ha. Gulat ka no? Ikaw na bata ka. Winawalang hiya mo ko. Tay, kunin niyo po yung sprayer. Yung dala ni Aling Amalia. Pinigan ko yun ng suha. Suha! Yun yung kahinaan ng aswang. Suha ang kahinaan ko. Di mo alam yun? Sorry ka na lang, Ate Kelsey. Pero mukhang may aswang na magiging kilawin ngayon. Nagulat rin ako ng mabatid ng mga panahong yon na hindi pala alam ni Ate Kelsey na ang kahinaan niya ay suha. Aksidente ko lang din itong nadiskubre at tila ba nabaliktad kong sitwasyon namin. Agad na sumugod si tatay sa sinabi ko at kinuha ang sprayer ni Aling Amalia. Ngayon,
Kaming dalawa na ang may daladalang sprayer sa likod. Itigil yung kakaspray ninyo sa akin! Lumabas ka na dito sa bahay namin! At tigilan mo ng paggugulo mo kay Doña Margarita! Papatayin ko kayo lahat! Tignan na lang natin. Hala pa, tay. Naubos na ang tubig sa sprayer ko, tay. Yung akin, paubos na rin! Naku, paano to? Nasa akin pa rin ang huling halakak. Ano na lang mangyayari sa inyo ngayon? Ubos na ang alas ninyo. Naubos na ang tubig na laman ng sprayer na daladala namin ni tatay sa mga sandaling iyon. Wala na ang natitirang pag-asa para matalo ang aswang. Ngunit sa tindi ng galit ko siguro at taranta ay ibinaba ko ang sprayer mula sa pagkakasuot ko nito sa aking likuran at inihagis ito sa mukha ni Ate Kelsey ng napakalakas dahilan para mawalan siya ng malay. Hala, ito ba si Ate Kelsey? Naku po, huwag ka maging pakampante anak. Babangon ulit yan. Parang ang lakas ng pagkakahagis ko ng sprayer sa mukha niya, tay. Mukhang nawalan yata siya ng malay. Lapitan ko nga. Teka. Huwag ka lumapit. Nagpapanggap lang yan. Gigising yan. Hindi, tay. Sisilipin ko lang. Titignan ko kung gising pa talaga siya. Mag-ingat ka dito, ha? Nag-iingat naman po ako. O ano? May dugo yung ilong niya. Duguan yung ilong niya. Nawalan talaga siya ng malay, tay. Mukhang malakas talaga yung pagbalibag ko ng sprayer sa mukha niya. Nako, kung ganun, kapos natin siya. Teka, may dala po ba kayong tali dyan? Meron. Sige po, itali na po natin siya. Para paggising niya, hindi na siya makapanakit pa. Ito na. Alalayan mo muna ako dito, anak, ha? Sige po. Ito. Tama na yata to. Hindi pa po. Higpitan niyo pa po. Sige, higpitan ko pa. Opo. O yan na. Okay na po to. Hindi na siya makakawala dyan sa lubid na yan. Pinahirapan pa tayo. Suhalan pala yung katapat niya. Patamaan lang ng sprayer sa mukha. Nawalan ka agad ng malay. Teka, si Aling Amalia. Oo nga pala, tay. Puntahan na natin. Hindi na makakawala yung Kelsey na yan. Inigising ko naman po si Aling Amalia pero ayaw pa rin eh. Naku po. Baka magising siya kung patakan natin ng suhay ang bibig niya. Oo nga ho no. Hindi ko pa po nasubukan yan, tay. Pero kung tumalab din kay Ate Kelsey, baka gagana din yung kay Aling Amalia. Mukhang ganun na nga. Ay sige po, ay suwa pa po ako dito. O teka akin na. Titignan ko kung magising si Aling Amalia dito. Ayan na po. Gumagalaw na si Aling Amalia. Oo nga. Nagising na siya. Napangiwi si Aling Amalia sa lasa ng suha. Ngunit ganun pa man, ay hindi maitatanggi na nagilunas ito sa hindi niya pagkagising. Nilisan namin ng hasyenda daladalang nakagapos na si Ate Kelsey at bumalik sa bahay ni Aling Amalia para simulan ang panghuling ritual sa panggagamot kay Doña Margarita. Pakawalan niyo ako dito! Uy, diyan ka lang. May ginagawa si tatay oh. Ang tagal-tagal ko hinanap yung Doña Margarita na yan. Akala ko ba na-dispatch siya yan ng kasamahan ko? Palpak talaga ang babaeng yan kahit kailan. Ano ba? Huwag ka sumigaw. Ano, gusto mo na suha? Marami pa ako dito oh. Ikaw! Oras na makawala ako dito, sinasabi ko sa'yo. Ikaw bata ka ang uunahin kong kakainin. Hindi mangyayari yun no. Dahil nandito na si Aling Amalia at Tatay Alfonso. Nakikita mo yung malaking kawali na yan? Yan ang ipanliligo ni Doña Margarita at gagaling na siya. Pero ikaw, umanda ka mamaya. Dahil itong mga suwa na nasa balde, sa'yo lahat to. Pakawalan ninyo ako dito! Shh, bawal, hindi pwede. Pag pinatay ninyo ako, babalikan kayo ng mga kasamahan ko. Uy, paano? Kung mamamatay ka, wala nang makakapagsumbong, no? Ikaw,
Ang lakas mong mangbarag, bata ka! Papatayin kita! Oo, yan na. Papaliguan na nila Doña Margarita. Gagaling na siya. At ikaw naman ang susunod. Hoy! Alfonso! Pakawalan niyo ako dito! Ano ba, hindi ka nga kasi pwedeng pakawalan eh. Nagwawala ka na nga kahit nakatali oh. Paano na lang pag nakawala ka dyan? Hoy! Juanito! Ano? Lumapit ka dito. Lo, siya akala niya mauto niya ako. Never no. Tama na yung nilawain mo yung ulo ko sa maisan no. Yan na, si Doña Margarita yan. Subukan lang niya magpakita sa akin at tutuluyan ko siya. Paano mo naman gagawin, Aber? Nakatali ka nga eh. Wala ka nang pakialam doon. O yan, ayan na sila Tatay Alfonso at Aling Amalia. Susunod nang pupunta dito si... Oh, nakita mo yung bago lang kalalabas? Si Doña Margarita yan, palapit siya dito. Ilayo mo ako dito. Di pwede no. Akala mo siguro ay magwawagi ka, Kelsey. Kahit kailan talaga, Margarita. Malas ang dala mo sa lahi namin. Malas ka noon. Malas ka pa rin hanggang ngayon. Hindi kita masisisi kung galit ka sa akin. Pero hindi ko palalampasin ang pagkakataon na ako mismo ang pupuksa sa'yo. Juanito, ang balde ng suha. Akin na, Juanito. Ito na po. Wag! Ilayo mo sa akin ang suha na yan. Wag! Wag! Paalam, Kelsey. Si Doña Margarita mismo ang nagbuhos ng tubig sa balde na nilagyan namin ng sangkatutak na suha. Nang tuluyan ng mabasa si Ate Kelsey sa tubig na may suha, ay umusok ang balat niya at unti-unti itong natuyo. Para bang naging isang tuyong katawan ng saging ang kanyang itsura. Juanito! Ikaw ha? Nagsasabong ka na naman siguro ng mga gagambano. Uy, hindi ho ah. Natagalan lang ho ako kasi hindi po kami pinapauwi ng teacher namin kung hindi pa namin nasagot ang lahat ng multiplication table sa pagsusulit. Oh, multiplication table lang pala? Ang dali lang nun. Mahina po kasi ako dun, Doña Margarita eh. Nako, mamaya pagkatapos mong kumain, tuturuan kita. Ay, talaga po? Nako, maraming salamat po, Doña, kung ganun ha. Dati kasi, nagpaturo ako kay tatay. Tinuturuan ka naman pala ng Tatay Alfonso mo ah. Yun nga lang po yung problema eh. Bakit? Nasiro po ako sa pagsusulit. Mukhang ito pong pagiging mahina ako sa math, may pinagmanahan din po, Doña Margarita eh. Aba, ikaw talaga? Pag narinig ka ng tatay mo, naku, kukurutin ka nun. Secret lang po natin yan, Doña Margarita. O sige, pasok ka na. Grabe, ang dami naman pong mga gamit dito sa labas. Yung mga kasambahay ko dati na nagsiuwian sa kanilang probinsya, nagbalik na sila dito sa hasyenda. Kung ganun, marami na ulit trabahante dito. Parang ganun na nga, Juanito. Ang galing! Mas buhay ulit tignan ng asyenda dahil marami ng tao. At mas marami na rin ang ani kung tutuusin dahil mas marami nang magtatanim ng mga gulay at mais. Ayos! May mais! May mga gagamba na din na marka espada dito sa asyenda. Akala ko ba? Ayaw mo na sa mga gagamba. Dati po yun, no? Pero ngayon, sigurado akong wala ng aswang ang mananambang sa akin pag naganap ako ng gagamba tuwing gabi. Dahil napuksan na natin ang aswang. Paniguradong hindi na din malagkit ang mga gagamba na makukuha mo sa hinaharap. Kahit mamalagkit ang gagamba na yan, naku, pagtsatsagaan ko talaga kung marka espada yan. Oh, Juanito, nandito ka na pala. Tay, mana po? Uy, bakit ngayon ka lang? Oh? Nagsabong ka na naman ng gagambano. Hindi po ah. Natagalan ako sa math na pagsusulit po namin. Nagdahilan ka pa talaga. Kasi parang kasalanan mo din yun, Tay eh. Oh, bakit parang kasalanan ko? Ikaw naman ang estudyante at hindi ako ah.
Kasi po, naalala niyo po yung gabi na tinanong ko kayo? Anong tanong? Yung 7 times 10. Oh, uy, bakit? Ano ba sinagot ko doon? Sabi niyo po 36. Teka, yun ang sagot ko. Opo. Pinagalitan ako ng teacher ko kasi mali daw yun eh. Ano ba talaga tama sagot? 70. 70 ho ang tamang sagot, Mang Alfonso. Ah, 70 pala yun. Baka absent ako anak nung tinuro niyo ng teacher ko eh. Nakakatuwa naman po kayo mag-ama. Sabi ko na nga ba eh. May pinagmanahan yung pagiging mahina ako sa math. Ba't ako pa talaga pinagdadahilan mo? Kung nakinig ka sa guru mo, hindi mo na kailangan pa magtanong sa akin, no? Naku, sa susunod po na pasukan, magpapabili na lang po ako ng notebook yung may multiplication table sa likod. Lahat po yun. Ay, nako. Naghahanap ka pa talaga ng paraan para hindi makapag-aral na maayos. Naku, tama na ho yan. Mabuti pa'y kumain na muna tayo at lalamig itong mga pagkain natin. Marami pa naman ang ipinahanda ko sa mga tagaluto. Wow! Maraming salamat po. Damihan ninyo yung kain ninyo, ha? Opo. Tanging ang mga tao lang sa loob ng asyenda ang nakakaalam sa pangyayaring yun. Naging tahimik at matiwasay ang aming baryo hanggang sa nakapagtapos ako. At hindi ninyo mahuhulaan kung ano ang trabaho ko ngayon. Dahil ang dating mahina sa math ay naging calculus teacher na ngayon. Ako nga ulit si Juanito at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.